Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin ang host ng Konichimates. Walang iba kundi si Tristan Ting. O yan. So syempre sasabihin ko na doon sa guest natin ngayon na, uy, GB, promote mo naman yung Konichimates tsaka tatayo sa Tulpas. Sige, So, promote natin yan. Hindi ko nga na-promote yung Cool Pals Awards eh. Oo nga pala, may guest kami ngayon. Ito, kasi sinabi ko na kung sino yung guest natin. Pero ito sasabihin ko lang din na ever since nag-start tong Tatayhood, ito na yung gustong-gusto naming i-guest. Ha, talaga? Kaso, nahiya lang akong interview, nahiya akong imbitahin kasi ang daming gig nito ni GB. Nung isang araw nag-message siya sa akin. Sabi sa akin, Tristan, meron akong favor sa iyo. Sabi ko, yun, may opening. Sa wakas isa trap. Oo. Yun, may opening. Tangina mo, may utang na loob ka sa akin. Kanina ka lang na utang na loob card. Ano kasi ito? Ito si Tristan kasi, pagdating sa laruan din, magme-message yan sa akin. Kuwari, okay ba to bilhin? Ganon. Saka nung nagkita kami sa Melbourne, saka sa Sydney, nagtitingin lang din kami ng mga laruan. Tapos ito si Tristan, nagpipigil mag-collect. So, minsan nag-message yan, bibili ng Skyfire, di ba? Si Jetfire. Skyfire, oh. Skyfire. Sabi ko, okay yan, mura na rin Si yan. Jetfire. Si Jetfire. Sakto, may nakita ako na mura sa Australia na parang nagbagsak presyo. Minessage ko siya, sabi ko, kunin mo to, pwede ba akong, umuwi ito madalas si Tristan pag may event eh. So, nakisabay na ako. Tapos sakto nga, na-open up yung guesting. Sakto, bakante ako ngayong Wednesday. Sabi ko, ito na Wednesday. So, ayan, utang na loob. Pero, alam mo, Jibs, nung hindi hinanap ko, nung pagka-message mo, hinanap ko yung si Scorponok. Oo. Tayo na, pagtingin ko sa Facebook, nagkakagulo yung Transformers community dito sa Australia. Dahil doon. Kasi sabi nila, mura. Bagsak presyo. Tapos binabantayan nila yung Kmart, Target, Big W, yung mga shops, binabantayan nila, dalawa na lang yung stock dito. Kaya nung pagka-message mo, ginawa ko, umorder na ako online, hindi na ako pumunta sa shop. Kasi naisip ko, punta ko sa shop, kaso baka maubos. Tinatawag, ano na yun dito, 6:30 ng gabi, tinatawagan ko yung shop. Kasi normally dito, pag tinawagan mo, sabihin ko, may Scorponok ba dyan? Paki-reserve na sa pangalan ko. Pupuntahan ko dyan bukas. Ganun lang kadali. Pwede. Tapos, pwede. Tapos puntahan mo. Walang sumasagot doon sa phone. Sabi ko, tangina, ordering ko na online to. In-order ko online. Buti na lang. Dito sa ating, may kakaibiganin ka sa Toy Kingdom eh. Parang tatabi, no? Oo, pagtatabi niya sa'yo. Pero salamat, Tristan. Alam mo, ilang years ko na yung minamataan. Kasi ako, as a collector, hindi ako basta bumibili kasi mahal. So, parang inaantay kung merong magbenta ng second hand o kaya merong magbenta ng kung ano yung actual price. Kasi minsan ngayon, hoarding eh. Bibili marami, tapos saka ibebenta lang mahal. So, yung mga collector na walang budget, katulad ko, medyo nahihirapan ako pagdating sa ganun kasi pag yung sought after, pinapakyaw nila eh. So, ako, hindi naman ako ganun. So, ilang years yan, siguro mga 2 taon. Tapos nung nakita ko, syempre naalala kita agad. Sabi ko, may utang na loob din sa akin to si Tristan So, hindi pala nakabawi si Tristan sa utang na loob. Hindi, medyo, konti pa. Ano kasi nung isa pang ganyan, ayun yung natutuwa ako sa Cool Pals community kasi may someone readily available to help. Lalo na pag sa mga toy collector na katulad ko na hindi ako bumibili basta sa Pilipinas kasi nga mahal. Minsan, check ako sa Singapore. Yan, si Tej naman. Oo, nakita ko yung sandal si Tej sa'yo. Oo, pucha, napasubo sa akin si Tej. Kasi sabi ko, Tej, pwede mo ito bilhin para sa akin. Visionary siya na sasakyan. Parang 80 Singapore dollars. Pero ang price nun, nasa 15,000 up. Patulog na ako nun eh. Nagsuscroll lang ako. Sabi ko, mura nito Hanap ako Singapore. Hanap ako ng kaibigan ko na isa, si Neng. Si Neng, malayo sa lugar niya.
si Tej, di ba sa ano to EMT to So may ambulansya yan Pwede niyang gamitin yung ambulansya pag Pwede gamitin yung emergency. Pag Hindi. Kumbaga si Tej, kaya niyang bumiyahe. So sabi niya, sige, no problem. Pucha, ang laki pala nun. Ang laki, dagdagon ka ako Ang laki nun. Pinaraso pa niya Oo, sabi ko, pucha, naiya ako kay Tej. May kahon pa. So parang chinekin niya pa yung kahon, tapos siniksik niya yung laruan dun sa bag, tapos minake sure pa niya na hindi mababasag kasi brittle na 80s pa yung laruan. So naiuwi naman, nung pag-uwi, hiyang-hiya ako. Sabi ko, nako Tej, no time PBA. Pinunod kami PBA. Laki utang na loob ko kay Tej. So, nanood kami ng PBA kasama ang papa niya. Saya din naman dahil gusto ko din naman talaga manood ng PBA So, ayun. So, yun ang masaya sa community, yung nagtutulungan sa kalokohan ng pagpangongolekta, parang meron kang kakuntsaba palagi. Ganyan. So, yun. Tsaka ito so, pa isang sorry. De, yun lang, natutuwa ako. Kaya salamat Tristan Yung bayad pag mga 2 years na rin. Sige na. De, tsaka ito nga, speaking of community, gaya na sabi nga ni GB, yung community ng Kulpas nagkakaanohan yan nagtutulungan yan pagdating sa mga kalokohan, sa mga pabili ng ganyan, sa basketball. Siyempre, sinasama rin natin dito yung hindi lang naman sa mga kalokohan nagkakatulungan yung community ng Kulpas. Sa mga podcast, tulad ito, nag-guesting. Na kaya nga ngayon, kinuha natin si GB. Ganun ba? May tutulong ba ako? May tutulong to sa atin. Kasi nga, napakinggan namin yung isang episode ng Cool Pals na yung nandun yung psychiatrist. Si Dr. Summers. Si Doc Summers. Doc Summers. Doc Summer, Na-ex pala ni Muman. Na-message ni Muman ng madaling araw for some reason. Yung mini-message ni Muman ng madaling araw daw yun So, yun. Sa banggit ni GB, yung si Ponzi. May ADHD pala. So ako na-curious din ako nun na parang ano ba yung day-to-day experiences mo na siguro umpisahan natin nito. Siyempre, hindi naman yung pagkapanganak mo, alam mo na kagad na may ADHD siya Nung bata siya, baby siya. Ano yung signs? Ano yung mga signs? Well, may mga sinasabi na kay Jeannie yung mga pedya to have the kid checked for ADHD kasi may mga signs na siya, active ka o kaya hindi masyadong malikot, ganun, hindi yung madaling ma-distract, ganyan. So, at the age of 8, I think, pinadiagnose. Pinatest na namin to see kung merong ADHD. At meron nga. So, lumabas doon. Actually, nagpa-psychologist pa kami. Siguro mga 6 or 7 siya. Ito nakakatawa. Sabi ng psychologist, kailangan niyang maagapan kasi if hindi siya mag-guide, because he's smart, mataas ang matalino, kung hindi siya mag-guide, pwede siyang maging drug lord. Kasi pwede niya gamitin yung pwede niyang gawing sa kasamaan yung talino niya. So, ang yayaman ka nun. Kaya nga, tapos sabi niya, pag nag-guide siya, magiging presidente. So sabi ko, kahit anong mangyari pala, yayaman kami. Sabi ko, so nothing to lose. Pero yung nga, dahil sa ADHD, sometimes they skip the steps or the instructions to get to the goal na minsan syempre hindi tama. So yun yung parang kailangan to make sure na ma-remind na you don't need to skip the steps, you have to really follow, ganyan, kasi nag-shortcut madalas sila gusto na nila makarating dun sa pupuntahan agad. So that's where the guidance comes in. Pero GB kasi yung anak ko kasi may autistic siya. Tapos ang impression ko sa ADHD, parang ang hirap ma-detect dahil ako as a parent, potentially pwede kong sabihin na hindi
ano lang yan, toddler lang yan, kaya siya malikot. Or lalaki kasi yan kaya siya hindi nagpo-pay attention. So, kayo, ano yung nag-trigger sa inyo na ipa-DevPed nyo? Kasi ano yun parang kapag pinatingin nyo siya sa doctor, parang may acceptance na kagad kayo na something's wrong. Or kailangan ko tulungan tong anak ko. Pero bago mo sagutin, GB, kasi meron kaming pinost na video sa TikTok, nagkaroon ng 2.6 million views. Ha? Tungkol din yun sa ADHD. Okay. Ginawa mo ba? Kasi sinabi nung speaker namin doon, nung guest namin doon, pag may ADHD ka daw, pag uminom ka ng kape, hindi ka magigising, aantukin ka daw. So, pinainom mo ba ng kape? Tas hindi naman. Hindi naman. Pero ganun pala yun, Hindi pala, hindi siya, so, ang dami tuloy nagko-comment doon sa TikTok. Alam, may ADHD ako. Kasi self-diagnose na lang, no? Ako kaya ko matulog after coffee. Pero, kung gusto kong hindi matulog, kaya ko naman. Parang ganun. After taking coffee. So, hindi ako, kumbaga kaya ko matulog naman anytime. Yung napansin ko kay Fonzie at a very young age is that yung remorse, pag pinapagalitan mo, walang remorse stage na, alam mo yung pag pinagalitan mo yung bata, di ba, parang yuyuko. Oo. Parang meron pa siyang mga ilang oras na parang napagalitan kasi siya so parang nahihiya pa siyang gumalaw ng tama. Yung parang, alam mo yan, di ba, pag napapagalitan ka ng bata, pag ikaw, napagalitan ka bago kumain, tapos kakain na, kasama mo yung buong pamilya, di ba, parang nakaganon ka lang. Parang hindi ka makakibo na maayos kasi kakapagalit lang sa'yo parang dahan-dahan ka, nag-ano ka. Sa kanya napansin ko, kahit after napagalitan o kaya napagsabihan, okay na siya. Parang walang nangyari. So, mabilis siya mag-move on. Oo, mabilis siya mag-move on. Parang, hindi lang pala nag-asshole yung mga bata. Hindi lang sila asshole. I mean, kasi you may think that they don't care or disrespectful sila, pero ganun talaga yung utak nila. So, isa sa mga bagay na mahirap i-accept agad or i-train agad as acceptable. Kasi, syempre tayo, Filipino household, di ba? Parang yung bata dapat medyo sa magulang, ganun. Parang pag napagalitan lalo. May tako, may pagalitan. Lalo na pag napagalitan, medyo may period na parang mapapakita mo sa tatay, nanay mo na may ginawa kang mali. Di ba? Ganun naman tayo growing up Pero with ADHD, hindi mo sila makikitaan ng ganun. Which is hindi nila kasalanan. Kaya i-remind ko din si Fonzie is that ADHD does not mean that you're a bad person or you have bad behavior. It's not. Sabi ko, hindi yun. So, in a way, ni-remind ko din yung sarili ko na ganun while telling him. Kailangan sasabihin ko yung mga bagay na kailangan ko din marinig na hindi siya ibig sabihin masama. Talagang kung ano lang yung unang maisip niya, sasabihin niya. So, pag sinabi niya, kain na, hindi ko gusto yung pagkain. Kahit na nasa ibang lugar. Kahit, di ba, usually pag ganun, nasa ibang bahay ka, sinabi, alokin ka ng pagkain, di ba, kain ka lang. Pero siya, dahil may ADHD, ang bilis, mag-blurt out niya agad kung ano yung may impulse, kumbaga. Sabihin agad ko nasa utak, walang filter. So pag sinabi niya na ayoko yan, di masarap. Yun talaga. Sa atin, di ba, merong, hindi, okay na po ako, busog po ako. Ganon. Okay lang po ako. Hindi na po. No, thank you po. Ganon, di ba, may ganon. Sa kanila, rekta. No, they don't mean it, pero yun talaga hindi nila gusto So medyo accept mo rin na parang nga, nagsasabi siya ng totoo, hindi naman yun masama. Pero there are other ways to say it. So doon na yung papasok yung parenting sa ganyan, yung parang how do you say it or give yourself a little more time before you talk. Yun, magbilang ka ng konti in your head, yung sinasabi ni Jeannie, bilang ka ng mga siguro 5 seconds bago ka sumagot to assess what is the best answer. Pero still, it is not an assurance that he will do it all the time. Kasi nga, impulse hindi siya makontrol. So, ang raming mga instances na ganyan, kala mo na babasta sila or disrespectful, pero ganun lang talaga sila how their brain works is like that. Pero, syempre, as a parent, ayaw mo naman pag-isipan siya ng ibang tao ng masama.
Diba? Kasi Mm. nasa ibang Mm. scenario na siya o situation na hindi ikaw ang kasama na hindi nila alam. Kasi ang ADHD, hindi mo nga mapapansin kung sino meron eh. Oo, Oo. totoo yan. Totoo yan. So, ang automatic sa ibang lugar, sa labas, isipin bastos. Diba? Isipin hindi nagki-care, ganon. Hindi mo wala namang ID na malaki na nakalagay, I have ADHD. Diba? Wala namang ganun. So, parang as a parent, you really need to sit him down, talk to him about yung mga other ways to reply, other ways to express, mga ganun. So, hindi siya yung usual na parenting na minsan nagigets na nila by observing others, 'di ba? Usually Parang read the room, no? read the room, walang ganun. So medyo challenging siya. Pero paano yung Jeeves? Kasi eto ba, kasi merong connotation lagi na pag yung bata malikot, makulit, matik yan maisip, baka may ADHD yan. Yung mga ibang co-parents na kakilala ko ganun eh. Pag may nakita silang batang makulit, mukhang ADHD yung anak ni ganito ah. Siguro dapat patingin nila. Parang may ganun. Pero syempre, hindi nila sinasabi diretso sa parents. Totoo ba yun na pag makulit o minsan din ba may mga batang tahimik lang pero kumbaga May ADHD pala. sa iba nagmamanifest. Sa isip lang pala na gano'n nakakagulo. Parang ganun. Meron din eh. Merong mga bata na makulit lang na wala namang ADHD. Playful lang Gago sila. lang, no? Oo, talon. Talon lang ng talon, gano'n na. Excite sa pinapanood. Pero when it comes to put it down, kuwari, turn off the TV kasi may gagawin ka na, doon na nagkaaroon ng separation from makulit to having ADHD. Kasi pwedeng makulit yung bata, talon sa kama. Oy, tapos din nakita niyo yung relos, alas 3 na. Kailangan ko na mag-tutor. Titigil na siya sa pagtalon, tapos diretso na siya sa tutor niya. So, doon mo makikita kung meron pa ang anak mo wala. Kasi ang ADHD, wala silang sense of time. So, hindi nila kayang tumigil because kailangan nilang tumigil dahil 3 o'clock na. No. Minsan, kailangan mo talaga i-remind or kailangan may schedule sila na strict para lang to make sure na susunod sila. So, yun yung isa sa mga signs na kailangan mo ding makita to see kung meron nga ang anak mo. It's like, nandiyan na sa harap ang relos, pero hindi pa rin nila makuhang tumigil pag sinabi mong tama na ng 7 ha, ganon. Lagpas na, kahit ni-remind mo na, 7 o'clock na, di pa rin, diretso pa rin sila. So, yan yung mga pwedeng signs na ma-differentiate mo from makulit lang to having ADHD. Ito, sige Ingo, may sasabihin ka. Hindi, kasi, ang inis ko kasi dyan, Edimer na kayong mga nakita mga signs. Paano kayo nag-decide as yung si Jeannie na, mukhang kailangan na natin siya i-seek ng professional help? Ano yung ginawa ni Fonz na, mukhang mukhang glaring red flag na to mukhang kailangan talaga natin dalhin sa psychiatrist or sa DevPedia. Siguro yung time na kailangan na niyan ng extra guidance kasi as parents you can do only as much, no? So pag yung kailangan na talaga kasi mahirapan na siya sa school, pahirap na ng pahirap yung school, you need the help of therapist na para lang meron. Anong level na? I think nung time na yan? 8 Ayan, 8 years old. Oo, kailangan na ng help ng therapist. Like we will bring him on the weekends. Tapos parang ang tuturo lang din naman sa kanya how to follow directions, why you need to follow directions, anong mangyari pag hindi ka nag-follow ng directions, all of these things. How to control yung emotions and all of that. Pero hindi din namin siya naitagal doon eh. Kasi ang mangyayari, the therapist will say, you just need to build a schedule that works for your son. Tapos be strict with the schedule. Kasi yun yung kailangan nila para to make sure that they will not skip any of the important things na kailangan nilang i-accomplish every day. So yun yung ginawa namin.
We always formulated a schedule for him and also find activities for him. Importante yung activity kasi marami nilang energy. So at least magagawa sila ng something sporty or gumagalaw yung buong katawan for 15 minutes para lang to dispense yung extra energy nila at medyo mapunta sila sa relaxed state of mind. So isa pa yon. Ang isa sa mga challenges ng ADHD is palaktaw-laktaw sila. One day they like Rubik's Cube, the next wala na. One day they like interest talaga. So it's a constant search for something that they will like and love and put their efforts to being good. So right now nakuha na niya, I think, badminton. Sa lahat ito yung pinakatinagalan niya. So every week naglalaro siya ng badminton sa school. He puts the time and effort to learn. Pinapa-training din namin siya nung summer. So kailangan supportan din talaga ng parents kasi pag ADHD din, mahirapan sila to do it on their own. So you need to guide them, enroll them, teach them how to go to the venue, ganun. So medyo, tapos set up mga play dates, ganyan, ng badminton. So para lang matuto sa masanay hanggang sa siya na yung gumagawa. Ganyan. Parang siniset up mo rin yung parang pinaka-routine niya na nasasanay din na may routine. Isa pa, sorry, Tristan. Sige. Hindi kasi tatanungin ko sana, dahil na-mention mo, GB, na yung play dates. Paano yung relationship building ni Fonz sa mga peers niya? Kasi for example, i-relate ko lang, ibabalik ko lang yung question na yun sa akin, pagdating ko sa anak ko, na yun, autistic. Hirap siya makipag-socialize in general. Hindi niya papansinin. Usually, nakipag-interact lang siya sa mga bata na mas matanda sa kanya. Yung mas matanda sa kanya, yung mag-guide sa kanya kung paano maglaro. Let's say, paano maglaro ng catch, paano maglaro ng taguan. So, paano yung relationship building ng may ADHD naman? Medyo mahirap. May mga simple tasks ako din na binibigay sa kanya to help him converse with other people na hindi niya kilala. So kung bumili ka ng tinapay o kaya bumili ka ng coupon band sa National. So may hesitation talaga siya. Siguro at 13 or 14, hindi niya kaya. 12, 13, hindi niya kaya. Nahihirapan siya. Pero I have to push him to do it. Kung bili ka ng ganito, nakatingin lang yan na ganyan. Kasi ang dami nangyari sa utak niya na natatakot siya, na discourage yung sarili niya, paano ganito nangyari, ganito, ganyan. And then you have to tell him. Nag-anxiety siya. Oo, parang baka mamaya, anong gagawin ko pagdating doon? Sabi ko, you ask the first sales person kung nasaan ang papel, ganon. Tutulungan ka ng mga yan. Sabi ko, they're there to help, ganyan, huwag ka matakot. It's part of yung buying something. Kung bumili ng mo para hindi ka nasamahan ng parents mo every time, di ba? Ayaw mo naman yan. Ginaganon ko na siya. Tapos hanggang sa nasanay na siya. So, he can buy things for himself. Siguro, but it takes a lot of pushing him to do it, convincing him to do it, para lang sa masanay. Kasi it helps with talking to strangers or to classmates. Pero meron din talaga siyang difficulty to work in groups. Ganyan. Pero I think meron naman siyang mga kaibigan that he plays badminton with, ganun. Nakakapag-converse naman siya. Pero yung how he builds relationships now is medyo shallow pa with other people compared to siguro nung meron na tayong best friends talaga. At the age of 15 na talagang tatawagan natin, patulong sa assignment, all of these things, or may lakad, gimmick, ganon. Pero siya, medyo nakasabay pa siya sa buong class. Parang ganon, kung may gimmick yung buong class, ganyan pupunta. Doon lang. Pero ito pag kasi sa mga nakikinig, para kasing minsan nagkakaroon tayo ng stigma na ADHD may kumbaga
quote-unquote, may problema, may parang, yun yung nagiging stigma ng mga tao eh. Pero ano kasi, meron akong binabasang libro, yung Your Brain is Not Broken by, nasa na ba yun? Tinitingnan ko kanina. By Tamara Rosier. Mm. Normally daw, kasi yung mga, ito tungkol to sa mga may ADHD eh. Minsan kasi, lalo na sa panahon natin, may mga tao or mga grown-ups na kagaya natin, hindi natin nare-realize na tayo rin may ADHD tayo. Kumbaga, Oo. parang lahat ng tao may ADHD eh. Sa iba't ibang bagay lang siya nagmamanifest. And kadalasan, nagkaroon kasi ng stigma, I don't know, siguro dahil sa media or sa mga sinasabi ng mga tao na sakit ito. Ang sinasabi nitong libro na to is ano siya eh, it's more of a superpower. Lalo na, kagaya sabi mo, GB, pag nalaman mo kung ano yung gusto mo talagang gawin. Kasi yung ADHD, meron siyang tend na mag-hyper-focus. So imagine, kunyari, nag-hyper-focus ka sa, sabi mo yan, badminton. Yun lang talaga yung ginagawa mo, wala kang masyadong ibang pinagpo-focusan. So, automatic magiging maganda. Si Michael Jordan, ADHD si Michael Jordan. Hyper-focus siya bigla sa basketball. Iba-iba rin siya, nag-baseball din siya dati, di ba? Oo. Tapos iba, nag-basketball. Tapos ang parang naging focus niya, kailangan tangina matalo ko yung kuya ko. So, dun lang nagsimula yun. Dun lang nagsimula. And dahil naman, naging Michael Jordan MVP. siya. Oo, So, greatest of all time. So parang pag inisip mo, hindi siya kakulangan. Actually, Yes, oo. ano nga eh, it's more on kalabisan eh. Kasi sobrang daming nangyayari sa isip mo. Ang problema lang talaga doon, ang nangyayari lang din talaga is hindi mo alam kung saan mo gagamitin or kung ano yung uunahin mo. Ako kasi, kaya actually, ang nag-prompt sa akin na basahin yung libro na yan, nabilin yung libro, kasi feeling ko meron ako ADHD. And undiagnosed. Kasi parang naisip ko eh, parang hirap ako mag-focus sa isang bagay. Madalas hirap ako mag-focus. Kunyari may meeting. Matik yan. Nahihirapan akong makinig. And madalas, patalon-talon din ako. And siguro sa mga nakikinig dito, sa Tatayhood or sa Konichi Mates or sa 3040, tignan mo, sa pagpa-podcast pa nga lang 3 na kaagad eh. So, ako kasi minsan, naisip ko, mas maganda yung, sige, fine, meron kang ganyan, pero, knowing is always half the battle, sabi nga sa G.I. Joe. G.I. Joe, tama, galing na. Napaka-old school. Pasok mo pa yun, ha? Knowing, kasi laging pagkataas ng episode ng G.I. Joe, knowing is half the battle. So, pagka alam mo na may ADHD, alam mo siyang i-manage. Alam mong gagawin mo na parang tangina, kailangan ko ng to-do list, kailangan ko ng schedule. Parang siyang superpower din eh. Na pag na-discover mo siya, yung benefits niya, saka yung magagawa mo with this superpower, talagang magiging unstoppable ka. Kasi nga, hyper-focus, you'll keep practicing, working on being better. Hindi ka nagsasawa gawin. So yun yung gusto natin na as parents, you want your son or your daughter mo na may ADHD to find that one that thing, that hobby, that schooling, that education course, kung ano man, that will get them to a comfortable, 'di ba, life, successful life. Yan naman ang hiling ng magulang sa anak eh. Tama. Yun lang naman eh. So we just take it a little bit hard on ourselves or medyo affected tayo kasi minsan we get impatient with the results. Yun ang as a parent, yun yung medyo nauubos ka, lalo na ako kasi nga every year you try to work on something. Alam mo, sa simple na pagkain lang on time, it took us how many years? Ilang years talaga, siguro 13 or 14 na siya umayos ng kain to finish the food yung acceptable time. Kasi ang nangyari, there was a time na sumasakit ulo niya sa school kasi haba ng pila sa cafeteria.
hindi na siya pipila, bibili lang siya ng 3 siomai or siomai, yun na yung kakainin niya kasi yun yung pinakamaikling pila kasi gusto niya ng time maglaro. So may mga ganun siya, may mga time na hindi siya makakain ng mabili or ng tama na pag nakikita niya sa isang party na naglalaro na yung mga bata kasama na sa games tapos siya hindi pa siya tapos mayroon siyang mag-ano siya, mag-act up siya, mag-ano siya, iiyak siya, magwawala siya, ganun. Magpa-panic attack na siya, okay. Oo, kasi gusto niya na maglaro pero na-stuck siya dito sa isang kailangan niyang tapusin. So, yung mga ganun, it's on you. Yung parang kinakain ka niya na parang every year na lang, we're always in the same pero once you get to that point naman na okay na, di ba, parang parang okay na. Yung kumbaga parang at least one down or how many to go, ganon. So, medyo matagal lang talaga ang progress. Ang progress sa ganyan. And kailangan tutukan if you really want to help. Hindi siya pwedeng itong buwan lang na to, ganon, tapos then next month, di na. Hindi pwede. Kailangan consistent ka. Even with the in-laws, titas, titos, kailangan kasama sila sa program. Hindi pwede pag nasa bahay ng lola, sila ang gagawa ng sarili ng schedule. Hindi, they have to follow the same schedule. Kung hindi, back to zero. Parang ganun. So medyo siya. Pero ito, Jibs, yung sa mga, sa pagdidisiplina ba, kamusta yung, paano yung, kasi kagaya yung sabi mo yung walang remorse, para kasing kunyari pinagalitan mo, pinagsabihan mo na. Tapos nakita mo parang walang naririnig. Ako kasi parang mabilis akong minute ulo. Minute yung ulo ko pagdating sa parang tangina, hindi ka man lang nagsisi. Parang ang hirap siyang maintindihan. Yung mga moments kasi na ganun, una talaga, ang initial reaction magalit. Pero as you keep studying ADHD and then reading on other parents mga situation or mga moments, makikita mo na parang ganun pala talaga sila. So hindi ko kailangan magalit because it's their nature to be like that. So kailangan ko silang tulungan para lang in a way na they will be able to express themselves na hindi disrespectful ang labas. So ang diyan is yung schedule din If you put them in a schedule na gagawin nila yung mga kailangan na gawin, tapos nasanay na sila, naiiwasan yung mga moments wherein they become disrespectful or disobedient. Kasi nagagawa na nila because of the schedule Hindi yung, pagising ka gumising mo na. Diba? Parang gano'n. Parang bibiglain. Magiging araw-araw na parang nagdidiskusyon kayo ng na kailangan mo nang gumising, gano'n. So, hahanap ka ng schedule that fits him, convince mo siya. Pati yung paggising sa kanya, kailangan din aayusin mo. There's a time, actually, ito, may okasan sa kwarto. So, ang gigisingin, mga bata, 5:30 to get ready for school. Gigising siya, pero hindi siya babangon kasi 5:30 pa lang Parang tinataon niya, mga malapit na mag-6, saka siya babangon. Tapos, medyo mag-skip pa siya ng ligo. Kasi nga, wala nang oras kasi naubos niya, nakakaantay. So, ang ginawa ko, okay, pag ginising ka ng 5:30, tinagal ko yung relos dun sa kwarto. Sabi ko, hindi niya na ngayon alam. So, kailangan niya na bumangon. So, kailangan niya nang alamin, bababa na siya. So, nagising niya na yung katawan niya, hindi na siya makakabalik. So, may mga ganun akong ginagawa to help him talaga get up kasi ayaw niya malate So, may mga ganung mga ways for you to avoid yung galit o mairita ka. Ikaw na talaga hanap ng paraan to schedule Pero GB, kasi meron kaming nakausap last time na dyslexic.
Tapos, yung anak. Tapos, nagkaroon sila ng talk with his mom na parang ayaw na niyang pumasok sa school. Dahil nahihirapan siya, nabubuli siya. Yung anak mo ba, si Fonzie ba, may ganung talk ba kayo na parang napanghina na siya ng loob, makapag-socialize, sa academics? Wala naman. Especially, kunyari, yung wala siyang best friend sa school. Kasi usually tayo, nagtatribe tayo na pumasok sa school kasi may tropa ako, may mga barkada ako. Wala naman. There was no point naman na he doesn't want to go to school. Na-enjoy niya actually. Ang nangyayari lang is that he gets into trouble because of yung nga napapaaway. There are times Sobrang harot. may harot. Prangka. Harot nga talaga, mabigat ang kamay, ganun, mabilis. Or mayroon silang tendency to be authoritarian, ganun. May ganun sila eh. May mga times na gagawin ko lahat ng, meron siyang ginawa minsan, ginawa niya ng paper airplane lahat, pera lang yung isang bakulit. Parang gano'n. So may gano'n siya. Oo, ngayon inaway siya nung ba't ako wala? Parang gano'n. So may mga gano'n. Meron din na marami mga napapatrouble. Then every year we have to explain to the teacher that he has ADHD, and then it all makes sense dun sa teacher, sa guidance. Ganun. So may mga ganun naman madalas. Hindi siya attentive, ganyan, madali siya ma-distract, ganun. Ang kasi na ADHD, kala mo hindi nakikinig, pero nakikinig siya. Kasi hindi nakatingin, kung saan nakatingin. Kala mo hindi nakikinig dun sa teacher, pero nakikinig. Tsaka matalino eh. Matalino. Na-absorb nila eh. Yun yung sabi. Functioning siya eh. So, yung din. Yun naman, so wala naman naging problema. Napapatrouble lang talaga madalas because of impulsiveness, ganyan. Ito, Jibs, meron akong kasi, yung isang ka-opisina ko, yun din eh, kasi dalawa kami sa office na parang feeling nga namin may ADHD. Siya nagpa-check na yata siya eh. Yun nga, siya rin kasi ginagawa niya, yung nagko-crossfit siya para daw maubos yung energy niya. Self-aware siya. Sabi niya, meron siyang sinasabi na tatry niyang uminom ng gamot. Ito, baka Ingo, alam mo to. Meron daw gamot na iniinom para maging focus ka. Adderall. Mga tapos, ganun. meron din na gagawin. It's either meron din therapy. Tapos sabi ko, ba't hindi ka na lang magpa-therapy? Sabi niya, hindi, giinom lang ang gamot kasi instant yan eh. At least, every weekend lang ako hindi inom yung pagkawala ako sa trabaho. Pagka nasa work, inom ako niyan para as in hyper-focus ako pagdating sa mga meeting, focus ako sa work. Sa inyo ba, nung nagpaano kayo kay Fonzie, may mga nirecommend na ganyan o more on pagbata, muna? Pagbata, siyempre, kailan therapy. Pero habang tumatanda, may time na talagang sinuggest na mag-medicine. Pero si Jeannie rin kasi, against siya sa ganyan. Ayaw niya na may chemical na i-take to help focus kasi doon nag-lead baka takot siya sa addiction, ganyan, or pag wala yung gamot, biglang doon lalo mag-worsen yung panic or kung kasi hindi siya nakainom eh. So naging dependent na siya sa gamot. Yung best friend ko na SPED, yung nag-tutor din sa kanya last year, sabi niya, hindi naman kailangan, you just need guidance lang talaga. Tapos pag medyo nagkaroon siya ng mga moments that needs counseling, ganon, pinapa-counsel namin siya dun sa best friend ko kasi kailangan hindi din kami. There should also be a third party that will talk to the child para at least hindi magmumukhang pinapagalitan o pinagsasabihan. It also helps pag ibang tao ang nagsasabi, even if it's the same thing na sinasabi ng magulang, it helps, parang ganon. So, ganon, may mag-open up siya, ganyan. Ang isa pang mahirap din kasi ngayon, kasi sabi mo nga, Jib, si Fonzie, 14? So, 15 na ngayon. Teenager na. Oo, so yung pa. Defiant. Kasi alam ko ako, meron ako rin akong 14 years old eh. Well, mag-14 years old eh, na, yung anak ko eh. Very defiant na eh, na parang lahat na lang laging may pinaglalaban sa mundo eh. Oo. So, parang ang hirap. Totoo, teenager eh. Kaya nga yun din yung isa sa mga kasi bago pa siya mag-hit ng puberty or teenage life,
defiant na rin eh. ADHD medyo defiant sila. Mm. So hindi sila madaling sumunod sa instructions, ganyan. So all their lives parang ano sila, parang malilabel sila disobedient kasi nga nahirapan sila to follow. Mm. So tapos papasok pa yung teenage life. Pero ang maganda naman is that naging manageable na now that he is a teenager compared to when he was in grade school. It is manageable now because sabi ko sa kanya, I will not talk to you like you're at 8 or 10-year-old. I'll talk to you like a 14 or 15-year-old. Hindi kita kakausapin na parang bata ka. I'll talk to you based on your age. So, rekta ko siya sinasabi, binibigyan ko siya ng options o ganito, pag ginawa mo yan, ito, mapupunta ka dito. So, well, you follow. Kasi I don't want, ikaw din naman ayaw mo mapunta eh. Sa hindi maganda yung anak mo eh. So you have to let them make the decisions, the right decisions. Tapos pag ginawa niya, you commend, oh, galing. Oh, at least good job yan. Ganon. Kasi sa buong buhay niya, ito yung first time na hindi namin siya nilagyan ng tutor for this year. So, sinabi ko, bago pa mag-start yung year, kinausap ko na siya, alam ko, buong buhay mo, tutor ka, pero kailangan na natin malaman kung kaya mo on your own. Because sabi ko sa school naman, kailangan ganun. Sa teacher ka lang makikinig, and then, yun na yun. That's it. Everything you need is there in your school already. Tapos sabi ko, kung matakot mag-fail, okay lang yan, kasama yan sa buhay, ganun. So, nandun na rin ako sa point na kailangan ko, kung mag-fail ka, tapos sabihin na bumagsak ka, okay lang. Hindi naman siya end of the world. Di ba? Sabi ko, mamaya, pwede namang 10 beses mag-second year high school eh. Oo, di ba? Ayaw nga eh. pero yun nga, yun na, nandun na kami sa stage na ganun. To help him with this teenage life, is to also help him understand failing, succeeding, and working on your goals. So parang ganun. So, kaya naging manageable kasi parang mas madali na siyang kausapin ngayon compared to dati. Parang ang hirap maging magulang talaga, no? Oh, mahirap. Alam mo, ito yung sinasabi ko nung hindi ko nasabi yata sa Cool Pals ito. Sa retreat, sa retreat ng high school, meron ding moment na mag-uusap yung mga parents. So, nag-open up ka tungkol sa sitwasyon mo sa parent, ganyan. So, nag-open up ako. Alam mo, ako, sabi ko, may vision ako as being the cool dad. Mahilig kasi ako sa toys, mahilig ako sa video games. And then, you are given a situation wherein you have a son that has ADHD. Then, hindi mag-iiba yung, you cannot be the cool dad that you think you will be. Isa sa mga, kung meron ka ng idea kung paano ka magiging tatay habang bata pang anak mo, there's a big chance na hindi yun magkakatotoo kasi you really need to adjust to how the kid is growing up and acting and kung ano man ang meron siya. And then you have to really work a way to get to a connection na hindi mo talaga na plano, na hinahanap mo rin siya. Totoo. So, hindi siya yung, ako, cool dad daw, pag lumaki to, kami, maglalaro kami basketball, gano'n. O maglalaro kami video games. Ano mo, sa ADHD, hindi din sila gano'n pwede mag-video games kasi nga yung focus nila, pag nag-focus sila on to one thing, nawawala na lahat ng priorities na iba ng mga mas importante. So, ang gamit kong video games, hindi niya malaro because every time na we allow him to play, hindi niya nagagawa ang assignment niya, nagpupuyat siya, pag wala kami, naglalaro siya hanggang magdamag. So, nag-fail nagsasuffer yung health niya. So, as a gamer, na mahilig maglaro, it's hard to tell your kid na hindi ka na pwede maglaro ng video games kasi yung sakit na hindi mo kaya eh. Tapos ikaw maglalaro ka. Kaya hindi ako makapaglaro pag nandyan siya kasi syempre mainggit, di ba? Ayaw mo naman. So ang raming mga side quest, kumbaga, kung game, kung iyan mo sa game yung pag-raise ng isang ADHD. Before to get to fixing one issue, parang ganun. Dami. And actually maganda yung sinabi mo, Jeeves, yung sa retreat nga na nakausap mo yung mga magulang.
yung purpose nga talaga nitong tatayhood, ganun talaga eh. Kasi gusto lang namin, kasi normally, ang nag-uusap lang about parenting yung mga nanay eh. Oo. Bihira naman eh. Normally tayong mga Mary lalaki, Grace, no? Sa Mary Grace. Sa may regrets mga tita. So normally, bihira naman yung nagkukwentuhan ng mga tatay. Tayo kasi mga kukwento tayo, kalokohan. Bihira naman tayo magkwentuhan tungkol sa mga anak eh. Well, kami ni Ingo, madalas nagkukwentuhan kami nito tungkol sa mga anak eh. So, kaya nga, ginawa, pucha, magandang i-podcast. Mo malaking tulong yan. kaya maganda rin si Muman. Si Muman will actually message, ganyan, sa parent na tatay na mangi-message siya. Kasi parang, kami dalawa lang ang tatay sa Cool Pals eh. Parang naramdaman ko yung, sabi niya, naramdaman ko yung dinadala mo dun sa episode. Kamusta ka, gano'n. So, I'll tell him kung ano yung hirap, yung challenges, ganyan, kung nasaan na ako, gano'n, kung nasaan na kami. So, it's always trying to build that relationship wherein ayaw mo namang maging sobrang stricto, pero kailangan. Kailangan eh. So. Ang hirap. Ako nga, hindi ako binabawasan ko na yung pagiging racist ko dito sa bahay kasi nadadala ng mga anak ko. Ginagaya nila, akala nila nakakatawa. Kasi minsan pag sinasabi ko, nakakatawa. Pag komedyante ka kasi, di ba? Gagawin mo lang yan. Kung gusto mong magpatawa ng walang restrictions, sumama ka sa comedian sa green room o kaya sa Sabado de Bomba. Yan. Walang walang restrictions diyan pag fellow comedians. Pwede mo sabihin kahit ano basta for the sake of being funny. Pero ayan, sa mga nakikinig sinabi ni GB, kasi may mga nagtatanong kailan daw ba ako mag-open mic eh. Yan. Hindi ako nakapag-open mic kasi hindi ako makapagsulat eh. Naisip ko, pucha, mga pagsasabi ko lang naman dito, puro mga racist shit. Hard R. Pilipino tayo siguro friendliest racist people in the planet. So we can talk about other race na hindi naman siya ganun ka-offensive. So totoo. Kaya naman yan. So yun, nahirapan lang ako, pati yung mga laro. Kagaya sabi mo, yung pinagdadaan mo GB, na sinabi mo na gusto mo maging cool dad ka eh. Actually, gusto ko rin yung maging cool dad eh. Na parang sasakay sa akin ako, tara manood tayo ng Naruto kasi sobrang ganda ng mga life lessons na matututunan mo dyan. Tapos ayaw nila, di ba? Ayaw nila. Sabi, ako pinakayaw ko yung Bleach. Sabi ng anak ko, hindi gusto ko kasi yung Bleach eh. Sabi, putang ina, Bleach. Si Ichigo, walang purpose yan. Walang purpose yung Bleach. Gusto lang niya makipaglaban. Si Naruto, may purpose siya maging Hokage. So, alam mo, ang ganda example. Ang ganda example nung gusto ko Naruto pero gusto niya Bleach. Yun na yung parang effort natin to reach out is to learn yung mga gusto nila. Gano'n. Si Muman kasi nagpunta sa effort ng kikilalanin yung mga kaibigan. Di ba? Pero as simple as oo nga, yung kilala yung nanay ni bata. Pero if you think about it, as simple as trying to learn yung hilig nilang cartoons, watching it with them, tapos or talking about yung mga kung ano yung mga latest trends with them is actually also trying to figure out kung ano yung utak nila, kung ano yung hilig nila. So yung nga talaga pag ADHD palaktaw-laktaw, pero wari manonood ako ng One Punch Man. Nanonood ako ng One Punch Man lately. Nakita niya, nanonood ako. He will not sit down and watch One Punch Man with me, pero he will say, alam mo, meron akong dyan, pinag-uusapan lately sa school yung One Punch Man dahil I don't want to, parang spoil you, pero ang rami nagreklamo sa drawing niyan. Sa season 3. Drawing. So, Singo lang. Singo So, yung din yung learning and discovering your son's love language also helps. Kasi sabi ni Jeannie, ang love language ni Fonzie is through conversation. So pag siya ang nag-start ng conversation, ibig sabihin he's trying to reach out and connect with you.
So parang yung moment na nanonood ako One Punch Man, nagsalita na siya, nagsabi siya about it, is a wave. Tapos nung nalaman ko yon, ano yung feeling mo na parang, okay, he loves me. Yung mga ganun na mapatutuwa. Kasi nga, you don't usually see any yung nga, dahil nga, minsan ang robotic sila sumagot o kasi nga walang emotion o blurt out, kala mo wala silang care, ganun. So, trying to figure out yung love language helps you see kung saan nagiging sweet yung anak mo sa'yo or trying to connect with you, ganun. So, medyo, yan, nakakatulong yan. So, yun nga, learning. Ako si Kirby lately, yung bunso naman, wala naman siya ADHD. Pero sa lahat ng gusto kong ipanood sa kanya na hindi niya magustuhan. Pero lately, nanonood si Genie ng Back to the Future. Bilang nagustuhan niya. Talaga? Oo. Tapos, kinabukasan, minaraton niya mag-isa yung 2 and 3. Tapos, memorize niya yung hanggang sa na-in love na siya dun sa pelikula. So, yun, nakakatawa. At least, meron kami something. You're always trying to find something in common with your kids. Yun. It makes you feel better as a parent also. Pero there are times wherein it will take a long time for you to discover it. Minsan naghahanap ka sa maling lugar. Yung pala yung anak mo din naghahanap ng way. Hindi mo lang din nakikita kasi hindi mo nga naintindihan love language niya. So, para connect. Lalo yung para mga teenager. Ako sa teenager ko na anak ganyan, bigla akong kakausapin tungkol sa mga World War II na mga, kasi yung mga trip niya, yung mga World War II, ganyan, sila Hitler. Yung baka yun yung Cold War, ganyan. So, patay ko napapa-research para lang makakonect lang din sa kanya. At least pag nagkwentuhan kami, nagigets ko din siya. And hindi lang ako yung parang labas sa ilong na, okay. Kasi madalas hindi ko alam yung sinasabi niya eh. So, para makakonect, sa mga nakikinig na mga tatay dyan, siguro, kung gusto ninyo kumonek sa mga anak ninyong teenager, yun, try ninyo yung, siguro, browse ninyo yung history na pinapanood nila sa YouTube. Siya nakikiupo ka. Yun. Ako nakikiupo ako sa kwarto ng anak ko eh. Higa ako doon. So, tataka siya, ba't ka nandito? Wala, ni-check ko lang, puro tissue yung basura mo dito eh. Teenager na eh. Baka may sipon. Sabi nga ng misis ko, baka daw may sipon. Ginawa ko, inamoy ko. Sabi, hindi ka mo sipon to. Ba't mo kasi inamoy? Para sure lang. Pero nakatawa kasi yung the way kung paano i-handle yung may ADHD, yung neurotypical kid, tas yung batang may autistic, batang may autism, parang parang it's all about building a connection with your kid relationship. With a relationship. Para sa ganun, may rapport, alam din ng bata na magiging comfort zone din kayo eventually ng kid na kung saan he can freely express himself na hindi siya papagalitan. At siyempre, kapag he's able to express himself freely, may mag-grow siya, mag-develop siya. Especially for sa situation ko na may autism. Kay GB, mukhang binigyan mo na siya ng free reign kung saan siya may interest, supportahan mo siya. Si Tristan, at least hindi na natatrauma yung anak niya. Ako totoo, iniwasan mo maging racist siya, di ba? Tsaka natutrauma ako pagdating sa pagdidisiplina. Pero ito, Jibs, kasi ito maganda to, kasi since bilang Cool Pals tayo lahat dito, pagbigay tayo ng top 5 ADHD tips para sa mga tatay. Siyempre, Cool Pals, lagi may top 5 yan. Simula na nag-start yung Cool Pals, walang natapos na top 5 yan. Sige, subukan natin tapusin. Siguro ako ang top 5 ko ay you can be stick to the schedule that works and be firm. Huwag kang magpapaka-relax kasi importante talaga sa kanila yung meron silang pina-follow na schedule. And also ask everyone in the family to help you instill the schedule that will help the kid para lang matuloy-tuloy yung
yung progress. Parang ganun. Mm. So, yan. Ano pa ba? Ako lang naman may ADHD na anak dito eh. Oo. So, sa top 5. Ano pa ba? 4 is give yourself time to also understand them and then also understand ADHD. Look for a group, community, or fellow parents na may anak na may ADHD. Marami niyan sa Facebook. Read their stories, read their tips and advices to help you with your challenges kasi talagang hindi siya ganun kadali. Cannot do it on your own even may kasama ka, may asawa ka. The two of you will also debate kung ano ang mga dapat gawin, ganun. So you need to have a partner na willing to go the extra mile with you and make sure na meron ka ding partner na hindi din pipitik pag palapit ka na pumitik. Oo. May Totoo. ganun dapat. So, dapat kayong magka-partner will be, pag nakikita mo na maasar siya, ikaw na yung kakalma sa kanya and be the voice of reason na i-remind mo kung ano yung sitwasyon. Kasi nga, there are times wherein mawawalan ka ng, maubusan ka na ng pasensya. So, ganun. Oo. So, hindi siya good cup, bad cup eh. Kasi, yung parang losing temper sa okay pa eh, parang ganun. So, ano pa ba? Ako, magdadagdag na ako. Sige. Sa mga nakikinig, yung kagaya sabi ko kanina, yung ADHD, hindi yan kapansanan. More Yes, on hindi siya dapat masama. yan. Titignan natin yan. Superpower yan. Si superpower. Mas magaling silang mag-isip kaysa sa Totoo. mga neurotypical. Ako, yun Totoo. lang naisip ko. Kasi nga feeling ko may ADHD ako eh. So, kailangan sabihin ko, superpower yan. Sipin mo, anak mo si Superman. Oo, diba? So, kung si Superman pinalaki mong salbahe, gagamitin niya yung superpowers niya sa hindi maganda. So, it is your duty to guide them, to help them use their superpowers na beneficial sa iyo, sa kanya, at sa lahat. Pero GB, sorry, masingit ko lang to. Na-curious lang kasi ako dahil mention na mo na may FB group yung may ADHD. So, meron bang kasi yung autism din may may FB group eh. So, iniisip ko, may iba't ibang flavor din ba ang ADHD? Kasi for example, yes, meron din yata siyang iba't ibang mga levels eh. That really requires some of them really requires medication. So meron ganun din talaga, meron minsan may mga ADHD na parents that has kids that may ADHD, nakala nila sobrang worse na yung situation nila, then they go to the group and they will read the stories of other parents and they were like, okay, hindi pala ganun kalala ang sitwasyon namin compared to them. So may mga ganun kasi mga situations. So hindi siya pare-pareho for everyone. So talagang nakatuwa talaga, no? Talagang yung dahil nagkaroon na ng social media presence, yung mga iba't ibang grupo, whether it will be like yung hobbyist or even yung tungkol sa parenting. At least nagkakaroon tayo ng ng parang forum or nagkakaroon ng venue para magtanungan. Yes, parang, yun yung maganda sa social media. It's not only for entertainment, it's also to find people that shares the same situations or problems or challenges na makakuha ka ng comfort, refuge, parang ganyan. Parang tong tatayhood. Parang tatayhood. Sipin mo kung walang tatayhood, wala akong Scorpionok. Which by the way, ang ganda pala ng Scorpionok Oo, ang ganda. Maganda yung Scorpionok. Sa mga pinakamagandang ng Earthrise Scorpionok. Kaya naging sought after siya. Nagdidemonyo nga ako. Naisip ko, bili ba ako? Kaso tangin na. Bili ka 3. Demonyo to si GB eh. Naisip ko, demonyo to eh. Sabihin ko, pagka nag-upisa to, maadik ako dito eh. Ano ka ba, mabibenta mo yan ng mas mahal? Ayan, nga demonyo eh. Saka ang ganda niya kasi G1 style, colors, G1 style, tas ang laki talaga niya, Titan.
So sabi ko, tangina, bili rin kaya ako. Pero marami pang stock eh. Kasi may mga countdown ng stock eh. Pero anyway, Oo. yun nga. Pero natin to. Since nakakaisang oras, magbabasa ba tayo ng mga comment? Wag na, no? Wag na. Wag na tayo magbasa ng may mga comment ba tayo sa last episode? Basahin na natin kahit konti lang. Kasi baka Wala. inaabangan ng iba eh, di ba? Sabihin Oh, natin. sige. Nakabukas na ba Okay, sa'yo? Sige. nakabukas na sa akin. Kaso unang-una pa lang, nakita ko na kagad eh. O yung episode na babasahin natin, episode 153, DNA niya, di ko kaya. Ang unang comment, si Ian Gabriel Sanchez. Ito yung pinakayokong comment eh. First, happy birthday, Papa Tristan. Dahil na naman yung mga first comment. Sumunod na comment, si Alexa, sabi niya second. Ang ina, walang kwenta mga comment, di ba? Ito, Si sabi ni Katy Perry. Katy Perry, Down syndrome and other genetic chromosome disorder lang ang may screen ng NIPT. Yung autism is not part of it. Unfortunately, until now, di pa rin alam kung ano ba talaga cause ng autism. Pero most likely nga hereditary yung autism, but kahit sino naman pwede magkaanak ng autism, wag na lang talaga mag-anak yung letter sender. Kasi to, si Mike Miranda, third. Belated happy birthday sa Dennis Padilla ng Tatayhood Podcast. Salamat, Wow. Mike Miranda. Super Lola! Ito, yung top hater ni Tristan, si JCR_78. Yan. Good conversation. Yup, tapos ko talaga content nito. Putang ina. Salamat Tristan. ulit sa pag-comment, JCR78. Dito mo lang, pati, yan ang gano'ng kalupit ng Tatayhood, pati basher mo, tinatapos yung episode, di ba? Salamat ulit sa JCR78. Tapos ito, si Tin, nagtanong ako sa OB-GYN about genetic screening. Di niya sinagot kung magkano aabutin. Ang sinagot niya sa akin ay tanong din, bakit pag nalaman mong di healthy ang magiging baby mo, di mo na siya ipapanganak? Grabe, imbis na matulungan ako, na-judge pa. Take Oo note, nga, single sobra ako naman at di buntis. Ano ba kaya abutin mo kay Doc Pero- kung buntis nang nagtanong sa kanya? Oh, pero usually ang OB will tell the mom to go and have the baby check kasi sa ultrasound pwede nang ma-detect yung may parang kasi si Kirby ginanon eh. Sabi niya pwede mo bang tingnan kasi palaging parang nakita ko nakanganga yung bata sa ultrasound. So parang pwedeng may chance daw. So may worry, may fear, but you have to go through the testing. And then sinabi naman doon na wala naman, sabi niya, ganun lang talaga. Sabi. Yun nakaka-anxiety sa lahat eh. Yung inaantay mo kung Oo. lalabas bang buo o ano. So, yung anxiety comes from kaya ko ba? Yun. Oo nga. So yun eh. It's not because kaya ko bang maging matulungan siya. Parang gano'n. Kasi you are coming in, hindi mo na alam kung kaya mo magpalaki ng regular child. Di ba? Ang amin ng tapos then you will have someone. Parang yun yung pressure sa parent. How do I guide him? How do I help him? Mismo. Kasi di ba tayong mauunang mawawala eh. Oo. Yan ang dilema ni Ingo eh. Parang yun yung yun yung pinagdadaanan ng parent. Whether you have a child with autism or no autism, you are worried kung wala ka na, kung kamusta anong magiging buhay nila. So yung preparation, sustainable ba siya sa sarili niya? Oo, yung preparation sa mga bata. Kaya ako, GB, minsan gusto ko na lang isama sa hukay itong anak ko eh. Para hindi ko na problemahin eh. Hindi naman gano'n. Simula ka muna sa insurance. Kuha ka magandang insurance. Kasi pag nawala ka, may malaking milyones ka maiiwan sa kanya. Meron na siyang caregiver for the rest of his life. Peter na kagad, GB. St. Peter na. Gago talaga. Pero tigilan na natin pagbasa ng comment. Ang dami, pero yun nga. Ano ba tawag sa inyo sa bahay? Papa Payroll? Di ba mga payroll lang gano'n? Panamatay kasama lahat. Oo. Pero GB, ito, hindi ko na sasabihin na magpo-promote ka dito, pero
Kasi mas marami, ang sasabihin ko na lang, GB, promote mo naman kami sa Ulpals. Oo naman. Kasi, Ito i-clip nyo 'to, gawin yung reels. Alam mo sa lahat ng ayan. mga podcast na meron tayo, lalo na sa ang kailangan natin mga boses ng mga kapwa tatay natin sa mga pinagdadaanan. Itong mga 'to hindi naman expert tatays 'tong mga 'to eh. So, yun yung maganda na meron kang marinig na kapwa mong magulang na hindi expert sa pagiging magulang. Kayo yung magtutulungan eh, di ba? Kayo yung magbibigay ng lakas ng loob sa isa't isa na saan ba tayo pupunta, sa tayo hingi ng tulong, 'di ba? Sa mga misis natin. Salamat mga papa. Ang Salamat, ganda. salamat Papa GB. Pero, Papa Tristan. Thank you, Thank Jigs. you. See you guys Thank soon. you, ah.